Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor at welcome sa Creepy Tambayan. Dito, bawat kwento to ay may kasamang ginaw sa batok at kisap sa dilim. Kung bago ka pa lang dito, mag-like, share, at subscribe na. Dahil ngayon, isang kwentong hindi mo inaasahang uulitin ang sarili mo. Gabi-gabi, ang babaeng naka-red lipstick. Ang kwento ay tungkol kay Lance, isang 28 anyos na delivery rider na nagtatrabaho sa isang online food delivery app. Kilala siya bilang masipag, tahimik, at laging nag-iisa. Ngunit ang hindi alam ng marami, 5 taon na siyang binabagabag ng isang bangungot. Isang pangalang ayaw na sana niyang marinig, Mira, ang dating kasintahan. Ang babaeng minahal niya ng buo at namatay sa isang trahedya. Isang gabing tumatawid si Mira sa kalsada habang hinihintay siya ni Lance sa kabilang panig. Isang itim na SUV ang sumalpok. Walang preno, walang pasintabi. Si Mira, duguan sa kalsada, at si Lance, walang nagawa kundi ang sumigaw. Hindi niya malimutan ang huling tingin sa kanya ni Mira habang dahan-dahang pumipikit ang mga mata nito. Wala nang makeup, walang lipstick. Tulad ng palagi, natural, simple, siya pa rin ang pinakamaganda para kay Lance. 5 taon makalipas. Biyernes ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Last delivery ni Lance, isang order ng lomi at tokwat baboy, ang kailangan niyang ihatid sa Sitio Malabon, isang madilim at medyo liblib na bahagi ng Taytay. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar, pero sinunod lang niya ang map. Wala siyang kaide-ideya na ang ruta palang iyon ay rutang hindi lahat ay nakauuwi. Pagdating niya sa mismong address, walang sumasagot. Kumatok siya. Tumawag. Wala. Gutom na rin siya, kaya napagdesisyonan niyang humanap ng kainan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang karinderya sa may gilid ng mangga. May ilaw, bukas. Pero kakaiba ang itsura. May kalumaan ang pwesto at ang mga gamit ay tila hindi pinapalitan. Lumapit siya. May isang matandang babae sa loob, nagluluto ng ulam sa isang kaldero. "Kuya, tapsilog po? Meron pa ho." Sabay ngiti ng matanda, pero tila walang kislap ang mata. Tumango si Lance. Naupo sa dulong mesa. Habang naghihintay, may naramdaman siyang malamig na hangin. Kasunod ang pagyuko ng ilaw sa kisame. Naulinigan niya ang tunog ng tsinelas. Dahan-dahang lumalapit. Nilingon niya ang kaliwa at doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo. Nakatalikod, mahaba ang buhok, nakaduster, madumi ang laylayan. Mayat-maya, gumalaw ang babae, tumagilid ng konti, at doon niya nakita ang pisngi nito. Pamilyar. "Mira!" Bulong ni Lance, hindi makapaniwala. Tila biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung totoo ang nakikita o guni-guni lang. Pero nang tumagilid ng husto ang babae, humarap sa kanya at ngumiti. Doon niya tuluyang nakumpirma. Si Mira, ang dating niyang nobya, patay na. Pero ngayon, narito. Nakaupo sa harap niya at nakangiti. Sa labi niya, may pulang-pulang lipstick. "Namiss mo ba ako?" Tanong nito. Marahan ang boses, pero parang may hila ng patay. Hindi pwede. Patay ka na." Bulong ni Lance, na hindi na makakagalaw. "Hindi ako namatay. Hindi ako pinatahimik. Naiwan ako sa gitna ng daan. Hindi mo ako sinamahan." Lumuha si Mira. Ngunit hindi tubig ang luha niya. Pula, parang dugo. Napaurong si Lance. Gusto niyang tumayo pero nanigas ang katawan niya. "Wala akong lipstick nun, di ba?" Sabay ngiti ng malapad si Mira. "Ngayon, suot ko na siya, gawa sa dugo." Bigla siyang tumayo at tumakbo palabas ng karinderya. Madilim na ang paligid. Wala nang ilaw. Hindi na rin niya mahanap sa mapa ang lugar. Naghahanap siya ng saksi, ng tao. Pero parang wala na siyang kasama sa mundo. Sa likod niya, mga yabag. Tiningnan niya ang kalsada. Sa gitna nito, nakatayo si Mira. Nakasuot ng duster, duguan ng paa, nakangiti. "Babalik ka rin, Lance. Hihintayin kita sa karinderya."
hindi na nakita si Lance. Ang motorsiklo niya natagpo ang iniwan sa gilid ng isang abandonadong bahay. Walang karinderya roon ayon sa barangay. Matagal nang bakante ang lugar. Sarado ang bahay, may mga damo at kalawang. Pero isang bata ang nagsabing, "May nakikita po kaming babae dyan tuwing gabi. Nasa lamesa, kumakain mag-isa, pulang-pula ang lipstick niya, tapos minsan humihingi ng suka." Pag sinilip mo ang bintana ng abandonadong karinderya, minsan may makikita kang nakaupo. Babaeng mahaba ang buhok, naka-duster, nakangiti, at sa kanyang labi, may pulang-pulang lipstick. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. At ang kwentong ito ay paalala. Huwag mong hayaang sunduin ka ng nakaraan, lalo na kung hindi na ito dapat bumalik. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-like, share, at subscribe ka na. At kung may sarili kang kwento ng kababalaghan, ay send sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod, sa Creepy Tambayan, kung saan ang dilim ay may pulang ngiti.